Laging masaya ang mga adventure. Maliban na lang kung makaranas ka ng nakakatakot na bagay na baka pilitin kang umalis agad sa lugar. Pero kasama na rin minsan ng nakakatakot na bagay sa mga rason kung bakit masaya ang isang adventure. Titingnan natin ngayon ang 10 nakakatakot na lugar na di mo pupuntahan. Ika-10, Aktuntunichil Muknal Cave. Parang gugustuhin mong puntahan ng isang jungle cave na nasa nature reserve, lalo na kung nasa lugar to na dating bahagi ng Mayan Empire. Pero baka sobra na ang Aktuntunichil Muknal Cave sa bilis para sa mga turistang gusto lang makaranas ng kalikasan. Makakakita sa loob ng kuweba ng mga kalansay na natatakpan ng calcite. Mga bata raw tong sinakripisyo sa God of Rain. Ang isa sa pinakasikat na kalansay ay ng 18 years old na babae na kilala ngayon bilang Crystal Maiden. Di tipikal na karanasan ng pagbisita sa kuweba, pero makikita mo dito kung paano ang buhay dati. Ika-9, Akodesewa Market. Madalas na pumupunta ang mga tao sa palengke upang bumili ng pagkain at ibang bagay na kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Pero di ganun ang palengking to sa Lomé, ang capital ng Togo. Kilala to bilang lugar kung saan makakabili ng mga gayuma, anting-anting o iba pang bagay na kailangan para sa mga voodoo ritual. Makakahanap ka dito ng mga ulo ng hayop, bungo ng tao, at pati mga mangkukulam na kayang hulaan ang mangyayari sa kinabukasan mo. O gumawa ng gamot para sa'yo kung may sakit ka. Hindi ito tradisyonal na palengke, kundi isang shopping destination na walang katulad. Ika-8, Hanging Coffins ng Sagada. Pag malapit nang mamatay ang mga pinuno ng isang tribu sa Sagada, gumagawa sila ng sarili nilang kabaong. Tinutulungan din sila ng mga pamilya nila kung di nila kayang gawin to ng mag-isa. Pag namatay na sila, nilalagay yung kabaong nila sa loob ng kuweba o sa isang rock face. 2,000 years nang ginagawa yung tradisyon, kaya napakaluma na ng marami sa mga kabaong. At pag masyado na silang luma, nauhulog na lang sila at bumabalik sa kalikasan. Sinimulang gawin to ng mga tao dahil pinaniniwalaan nilang pag mas mataas ang bangkay mo, mas maganda ang karanasan mo sa kabilang buhay. Ika-7, Sedlec Ossuary. Puno ng mga kalansay ang ilan sa mga lugar sa listahan natin ngayon. At ganun din ang simbahang to sa Czech Republic. Kilala ang lugar na to bilang Bone Church at may partikular na uri ng nakakatakot na sining dito. Kabilang sa libu-libong mga kalansay sa kakaibang lugar ay ang mga chalice na gawa sa buto, chandelier na gawa sa buto, at candle holder na gawa sa bungo. Nagsimula ang kasaysayan nitong lugar noong 13th century, nung may nagdala dito ng lupa galing sa Grave of the Lord sa Jerusalem. Gusto ng lahat ng taong malibing sa lugar kung saan tinapon yung lupang yun dati. Pero di sapat yung laki ng lugar para sa kanilang lahat. Yun ang rason kung bakit nagpatawag ng woodcarver para ayusin yung mga butong naipon doon. Bilinich niya yung mga buto upang maging magkakakulay sila. At ginamit niya yung mga yun upang gawin yung mga structure na nakikita mo dito ngayon. Ika-6, Lawang Sewu. Galing ang gusaling to sa Semarang, Indonesia sa kolonyal na panahon nung sinakop ng mga Dutch yung bansa. Mukhang maganda yung gusali pero tinuturing tong pinaka-haunted na lugar sa Indonesia. Na-feature to sa isang lokal na palabas kung saan nakuna ng crew ang isang multo. At pagkalipas ng ilang araw, nagkachismis sa internet na namatay daw sa katakatakang paraan ang lahat ng kasama sa crew ng palabas. Makakahanap sa ilalim ng gusali ng mga daanang kinokonekta to sa bahay ng gobernador at sa mga arbor ng lungsod. Nakakakita rin daw dito minsan ng multo ng babae. Ika-5, Island of the Dolls. Puno ang islang to ng lumang mga manikang nakasabit sa mga puno. Pero mas nakakatakot pa ang kwento nitong lugar kesa sa tanawin na yun. Lumipat si Don Julian Santana sa islang to sa mga channel ng Mexico. May naluno daw na babae malapit dito at nakikita raw siya ni Don Julian sa mga vision. Napakalinaw daw ng mga vision na sinimulan niyang parangalan yung alaala ng babae sa pamamagitan ng pagsabit ng mga nakakatakot na mga manika sa buong lugar. Ika-4, ang Cecil Hotel. Nung una, napaka-prestihiyosong lugar sa downtown LA ang hotel na to. Kung dito ka natutulog, ibig sabihin matagumpay kang negosyante. Pero nagbago lahat yun nung panahon ng Great Depression, nung sa ibang mga hotel na pumupunta ang mga dating suki nila. At iba-ibang kahina-hinalang tao na lang ang bumibisita sa Cecil Hotel. Maraming masasamang pangyayari ang naganap sa hotel sa susunod na ilang taon.
may humigit kumulang 3 bisitang nagpakamatay sa pagtalon galing sa kwarto nila at may isa pang pinatay. Marami pang nakakabaliw na pangyayaring naganap dito hanggang nung kalagitnaan ng 1980s. Ilang taon tong hindi gaanong pinapansin hanggang nung 2013 nung nagrereklamo ang mga bisita tungkol sa mabahong amoy at mahinang water pressure. Sa huli, nakahanap ang isang maintenance worker ng patay na babae sa loob ng mga tangke ng tubig sa bubong. Apartment complex na ngayon yung hotel na madaling makita sa sikat na LA skyline. Pero duda akong maraming tao ang gustong bumili ng apartment sa gusali pagkatapos nilang malaman ang tungkol sa nakakabaliw na pangyayari dito. Ikatlo, ang Stanley Hotel. Kung natutuwa ka sa mga video na to, mahilig ka siguro sa horror. At pag mahilig ka sa horror, gusto mo siguro ng mga gawa ni Stephen King. Ang isa sa pinakasikat na librong sinulat niya ay ang The Shining, na ginawa ring pelikula. Nasa room 217 daw sa hotel na to sa Estes Park, Colorado si King nung sinulat niya yung sikat niyang nobela. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit nakakatakot yung lugar na to. Maraming bisita ang nagsasabing nakakaranas daw sila ng paranormal activity sa hotel. Ang isang multong nakikita raw dito ay ang kay Freeland O. Stanley, ang nagtayo ng hotel noong 1909. Ikalawa, Orpheum Theater. May ilang Orpheum Theater sa US, pero ang tinutukoy ko ay ang nasa Kansas. Sumikat tong lugar nung sinusubukang malaman ng mga paranormal investigator kung may multo ang mga orb na nakikita nila sa mga digital photo. Habang nag-iimbestiga sila, nakarecord sila ng di inaasahang tunog. Kasama dito ang boses ng isang babaeng nagsasabi ng salitang peace. Pero mas maganda na yun kesa sa ibang mga sinasabi ng mga multo, di ba? At ang number 1 na nakakatakot na lugar na di mo pupuntahan, Aokigahara Forest. Ang lugar na to sa Japan ang tinuturing ng marami bilang pinaka nakakatakot na lugar sa mundo. Maganda dito, pero kilala to bilang lugar kung saan pumupunta ang mga tao para magpakamatay. Maraming naniniwalang nakahalo na sa mga puno dito ang lahat ng buhay na natapos dito at nalumilikha yun ng paranormal activity na ginagawang mahirap ang pagtakas galing sa lugar. Kaya kahit ano man ang gawin mo, huwag ka na sana bibisita sa gubat na to o kahit alin man sa mga lugar na binanggit ko. Pero sino bang niloloko ko? Pupunta ka pa rin siguro sa mga lugar sa listahan kung mahilig ka sa nakakatakot na bagay. Huwag mo lang sabihin hindi kita pinagsabihan tungkol dito ah. Alin sa mga lugar ang gusto mong bisitahin balang araw? O baka napunta ka na dito? Kumusta naman ang karanasan? Sabihin mo sa comment section sa baba. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at magkita-kita tayong muli sa susunod na Pinoy Top 10. Paalam!